Nagkasa ng market monitoring ang Agriculture Department sa ilang merkado sa Metro Manila para matiyak na nakasusunod ang mga tindero sa itinakdang suggested o maximum suggested retail price o MSRP sa karning baboy. Alamin natin kung anong reaksyon ng mga tindero-tindera. Sa report ni Erlo Bringas Live. Erlo, anong balita? Alex, matapos ang naging mahabang bakasyon, muling bumalik sa ginagawang operasyon ang Department of Agriculture sa Palengke dito sa Metro Manila. At sa kanilang ginawang market inspection kanina, nakita pa nila doon na hindi pa lahat halos ng mga nagtitinda ng karne ng baboy ay nakakasunod doon sa tinatawag nga na maximum suggested retail price. Halos isang buwan na nga nakalipas mula nang inanunsya ng DA pero nananatiling kakaunti pa rin ang mga nakasunod sa nasabing polisiya. Para matiyak na nasusunod pa rin ang maximum suggested retail price sa presyo ng baboy, nagkasamuli ng market monitoring at price monitoring ang Department of Agriculture sa Marikina Public Market kaninang umaga. Kanilang inikot ang mga tindahan ng baboy sa palengke pero nakita nilang merong pading hindi nakakasunod sa tamang presyuhan ng karne ng baboy. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Guevara ng DA, sa kanilang naging pag-iikot may mga hindi pa rin nakakasunod sa MSRP ng baboy at mataas pa rin ang presyo ng mga baboy sa nasabing palengke, mas mataas sa itinakda lamang na MSRP nitong mga nakaraang pangbuwan. Nakita pa rin natin na doon meron po mga retailer tayo na nakita na hindi pa rin po makasunod doon sa MSRP po natin na 350 for Kasim Pig and 380 for Liempo. Pero dito po nakita rin po natin na meron po kasing difference yung price ng ating mga biyahero na retailer din at yung mga purely retailer lang nasa kanila din po humahango. Noong nakarang buwan ay nagkaroon na ng kasunduan sa mga industry stakeholders ang DA para palakasin ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price para sa baboy. Habang ang mga pribadong sektor tumalima naman na ipapatupad ang mga polisiya para i-monitor ang mga miyembro nito at pigilan naman ang profiteering. Nauna na napagkasunduan din sa naging pagpupulong sa mga stakeholders ang patungkol sa profiteering bago ang long holiday na isa sa kanilang susolusyonan para hindi na magkaroon ng overpricing sa presyuhan ng baboy. Napag-usapan din natin dun sa meeting natin with stakeholders, retailers, producers last week before Holy Week nga po na Holy Monday na yung pagpasa po natin nagkakaroon ng first, second, third level po yung retailer. So sabi nga po namin meron talagang kumbaga market pa rin aside from yung wholesale, merong pag-retail, meron pang patong dun sa susunod pa kasi may mga bumibili lang po ng choice cuts. So yun po yung nakikita natin ngayon na observation and at the same time, yun nga po yung sa industry nga na sinasabi natin na although sabi ng mga malalaking producer na nakakapag-comply sila dun sa 230, nakikita po natin ngayon na yun nga po 250 to 255 po talaga yung lumalabas na farm gate. Ang ilang tendera o dealer ng karne ng baboy sa nasabing palengke, handa naman daw tumalima sa MSRP. Ang problema, hindi pa raw nila ito magawa dahil nananatiling mataas ang presyo sa kanilang pinagkukunan ng supply ng karne ng baboy. Wala po, bakit hindi kami kukuha doon? Ikawawa na nga kami, ma'am. Sa totoo lang, minsan naisip namin na magsarado kami. Kaya lang, dito lang kami umaasa eh. Ang Food Terminal Incorporated, handa naman daw silang maipatupad ang polisiya para makontrol ang nagaganap na profiteering kung saan halos ilang ulit na nagkakaroon ng middleman kaya tumataas ang presyo ng baboy. Kanila din nga alamin ang mga sangkot sa profiteering at tiniyak na kanila itong papatawan ng kaparusahan. From the farm, yung mga inputs nila, then pagpasa sa mga biyahero, pagpasa sa slaughterhouse, hanggang sa wholesaler, retailer. So tinitingnan ho natin na gusto naman natin kumita naman lahat. Ayaw naman natin may malugi. Ayaw natin may mga trabahong mga mawawala. So gusto natin fair lang lahat. Matatanda ang 230 pesos na farm gate price ang ipinangako ng mga producers ng karne ng baboy para makasunod sa itinakdang MSRP hanggang 380 pesos. Ang problema, may mga hindi pa rin nakakasunod dito lalo na sa Marikina City Public Market na nasa 255 pesos pa ang farm gate price ng karne ng baboy.
Nauna nang sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakatakda nilang maparusahan ang mga hindi susunod sa MSRP ng karne ng baboy. Wala na rin kasing dahilan naman para maging mas mataas pa ito at may mga nananamantala pa sa presyo. Samantala Alex, sa tala ng DA, 25% pa lamang yung nakakomply o naging compliant nitong MSRP at patuloy nilang ialamin kung saan pa rin yung nagiging problema sa kabila nung kanilang pakikipag-usap sa mga industry stakeholders patungkol nga dito sa polisiya na ito. May mga palengke na nga dito sa Metro Manila, Alex, ang nakasunod na nga doon sa MSRP at kanilang patuloy nakakausapin pa rin itong mga industry stakeholders na upang sa ganon ay maranasan na rin ng ating mga kababayan sa iba pang mga lugar dito sa Metro Manila yung mababang presyo o yung tamang presyo lamang ng karne ng baboy sa mga palengke. Itutuloy din yung price monitoring kasama ang Department of Trade and Industry para mabantayan yung presyuhan ng karne ng baboy. Hindi lang karne ng baboy kundi ng iba pang prime commodities na kadalasang kinokonsume ng ating mga consumer sa mga palengke at supermarket. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas.